Dito po sa ating topic na ito po'y patungkol doon sa movie ni Kulaong. Meron ako mga nakausap na tao patungkol po sa movie ni Kulaong. Ngayon po, ito po kasing movie ni Kulaong, ano talaga to eh. Nagpapanggap po talaga Marcos, yun na kagad ang sasabihin ko, nagpapanggap po siyang Marcos, talagang ano po siya, etong movie na to na kanyang pinapagawa, ano po, gagamitin po sa kampanya. Gagamitin po sa kampanya to. Ayan! May hawig ba kay Kulaong? May hawig po ba kay Kulaong? Ayan, no? Oh. Lakad, kilos, Norman na Norman. Putya, biglang gumawa po si Kulaong. Si Rafael Rosel ang gumanap dyan sa movie na yan. Buti na lang talaga hindi lumabas. Buti na lang talaga pinigilan ng Maharlika. Pinigilan po ng Maharlika. Yung Maharlika, yan po yung kumbaga parang intellectual property na itong si Madam Imelda Marcos, kapag isinama mo sa isang movie, kailangan ng isang pahintulot. Pero dito, si Kulaong kasi, binidyuhan itong si Imelda Marcos nang walang kahit anuman lang na pasabi o pagkilala. Bawal pala yun. Hindi natin to pwedeng i-play. Papakita ko lang sa inyo na kung saan eto nga si Kulaong nagpagawa ng movie at napaka-pogi ng yung kanyang artista. Rafael Rosel. Alam nyo kung sino bagay dito? Si Long Mejia. Silang Mejia po ang bagay na Kulaong. Kaya lang, ewan natin kung papayag si Long Mejia dahil alam naman natin mas gwapo si Long Mejia kaysa kay Kulaong. Di ba? Kita nyo ang pogi ng artista. Hindi natin kasi pwedeng dito. Ayun. Ayan! The Story of Deception. The Signatory. Yan po yung title. The Signatory. Alam nyo po ba kung bakit The Signatory? Aba, gusto ni Kulaong na palabasin na siya po ang may hawak ng kayamanan ng mga Marcos. Yan po, kaya po gusto niya yan na i-play. Gusto niyang yung movie na yan, The Signatory. Panlilin lang na naman. Ngayon, meron po ako nakausap na tao patungkol po dyan sa pelikula na yan. At lahat po ng nakikita natin sa SOCMED, lahat po ay parte ng pagpapanggap ni Kulaong para po maisakatuparan itong The Signatory. Di ba meron siyang mansyon? Pinapakita niya, laki ng bahay niya. May swimming pool. Hindi po kanya yon. Meron siyang Mustang. Hindi po kanya yon. Meron siyang Legrand. Hindi po kanya yon. Wala siyang pinakitang negosyo. Bakit? Wala po talaga siyang negosyo. Wala siyang pinapakitang negosyo at wala po siyang kasi syempre kapag tayo ay
kumbaga, nakikita natin itong yung realidad ng buhay. Nakikita natin yung mga mayayaman kapag ini-interview nasaan? Opisina. Si Kulaong, may opisina talaga siya, yung Legrand. Pero kasama yon sa pagpapanggap. Kasama yon sa pag-astang Marcos. Ngayon, ito pong nakausap ko. Sabi ngayon, may nakausap ako Sabi, kinuha daw sila ni Kulaong para gumawa ng movie. At itong movie na ito, talagang ipapalabas po sa 2022 before election. Para nga po, makita ng mga Pilipino na si Kulaong ay isang tunay na Marcos, maraming kayamanan, maraming pera, at siya ang may hawak ng mga gold bars ng mga Marcos. Yes! Golden Takore, yung Green Meadows, yung niya, yung mansion niya doon kuno. Mansion niya daw. Pero hindi po niya talaga mansion yun. Wala pong ibang may-ari nun kung hindi etong si Bernard Chong. Yung isa naman, inuupahan niya. Yung pinuntahan ni Madam Imelda Marcos kay Bernard Chong yon. Yung kanyang pinapakita na mayroong mga swimming pool, pinapaupahan lang yun sa kanya. Nangungupahan lang. Di ngayon, etong the signatory niya na movie, nag-umpisa na tawag dito, nag-umpisa na po ang tawag dito, yung Okay, hanapin ko. Inumpisa na po yung shooting. Ngayon po, nung inumpisa na po yung shooting, yung pong mga tao na nakapaligid sa kanya noon, parang nagdududa kasi parang katarantaduhan kasi yung movie, parang hindi makatotohanan. Parang hindi totoo yung mga kwento niya. Ngayon, pinapatotohanan niya na siya'y Marcos. Kahit nga hindi, 'di ba? Alam naman nating hindi talaga, pinapatotohanan niya sa pamamagitan ng pagpunta-punta sa mga event nitong si PBBM o ni Imelda Marcos o ni Amy Marcos. Hindi ko na-download Ayan si Kulaong. Si Kulaong, si PBBM. Ito. Si Kulaong, si PBBM. Sumasabit siya sa mga ganyang event para kunwari totoong Marcos. Ito yung kanya mga pinapatotoo. Ayan may hawak pang gold bar. Diba? Ngayon, dito po sa pelikula niya na ito, buti na lang talaga, hindi po naisakatuparan to. Kasi kung naisakatuparan po ito at talagang sa pelikula po ito natapos, nako, delikado po ang mga Pilipino kasi marami pong pwedeng maniwala dito po sa sa gagawin niyang pagpapanggap na Marcos talaga siya kuno. Ito yun Teka, papakita ko po sa inyo yung mga artista na parang mga nandoon sa movie niya na yon. Papakita ko po sa inyo. Okay. Ito, katulad niyan, Ito po yung sa kasal niya. Kung makikita nyo, ayan si Kulaong. Ito pala. Ito. Yan si Kulaong. Roy Binson. Bernard Chong. Lahat po yan, pagpapanggap. Yan po talaga mayaman si Bernard Chong. May-ari po yan ng mga Tim Hortons. May-ari po yan ng mga negosyo talaga inside and outside the Philippines. Mayaman po talaga, sobrang yaman.
Papakita ko lang po sa inyo tong ano, eto, hinahanap ko lang. Yung pong, ano tawag dito, yung kanyang mga ano, eto. Kita nyo, si Kulaong. Eto po yung kapatid ni, ano, ni, eto si Barba. Ha? Eto po yung dinidikitan niya na matanda na Marco, si Barba, eto si Kulaong. Namimigay noon kunwari ng bigas. Kunwari umaano siya. Ayan, kita nyo. Res Cortez, ayan, nakakasama niya. Oh. Hanggang ngayon naman yata, tropa pa rin niya si ano si Res Cortez eh. Okay, pero ano po, etong etong si Kulaong, ginagamit niya din naman yung mga artista, dumidikit siya ang alam ko, kada makikipagkita siya dyan sa mga artistang nakakasama niya, binibigyan ng pera. Pinatotohanan din naman niya ni Kuya The Kings. Ang dami ko kasing picture dito na natabi. Nakasave sa Google ko to eh. Yung mga ginagawang ano nito dati. Sinave ko lahat yun eh. Kasi sabi ko, baka pagdating ng araw, kapag kinasuhan si Kulaong, baka pati ko makakasuhan. At least, di ba, meron ako ebidensya na yan tinatarantado lang din talaga ako. Biktima ako ni Kulaong. Naku, nang layo nung aking nung pinuntahan. Teka, hanapin ko lang. Doon kasi tayo magandang pumunta sa part na ng nung mga litrato ng patungkol doon sa kanya movie. Eto, katulad nito. Si Kuya The Kings. Ayan si Kuya The Kings kasama sa pamimigay ng sa Cagayan. Ito si JC. Res Cortez. Si Yama, si Perla Tumaliwan. Si Attorney. Ito yung yung isa pa. Ano ba pangalan nito? Yung singer. Ito yung anak niya, tas ito yung parang singer to eh. Diba? Sabi ni Kilua, imposible na wala kayong nahita din. Ako talaga malaki kinikita ko noon sa YouTube dahil kay Kulaong. Pero kung galing kay Kulaong, wala ako nahita dyan. Tangina, ako pa nga nagbigay dyan ng pera eh. Doon nga ako nag-umpisa matauhan eh. Biruin mo eh. Ako ang nagbigay ng pera. Ito yung mga artista nagaganap sa kanyang movie. Ito po. Yan po. Ito si Res Cortez kasama. Kasama po talaga niya palagi si Res Cortez eh. Gamit na gamit nga niya si Res Cortez eh sa mga pagpapakita na kunwari legit talaga siya. Gamit na gamit. Dami kong litrato talaga. As in, napakarami ko talagang ngayon ko nakikita na ayun, Levi Ignacio pala, si Levi Ignacio pala yon. Yung kanyang pinasama doon sa po. Okay. Naku, ang layo. At ganun. Ang layo na ng puntahan ko. Di ko pa rin makita. Ito kasi maganda yung yung mapakita ko sa inyo yung litrato na talagang merong nangyaring shooting ng kanyang pelikula pero hindi na po natuloy. Kasi kaya hindi natuloy, wala na rin budget. Tapos, nabuking pa nung mga kasama po niya sa movie, yung mga artista sa movie, na wala palang permit yung pelikula. Walang permit para isama doon sa pelikula si First Lady. Ngayon, dun sa istorya, kailangan kasama si First Lady. Bakit? Kasi kung hindi kasama si First Lady doon sa istorya,
walang kwenta. Kasi yun ang magiging, kumbaga magiging pinaka-highlight na siya ay tunay na Marcos. Yun po yung magiging highlight eh. Kaya lang nga po, buti na lang talaga, magaling din yung mga kasama ni Kulaong sa paggawa ng movie kasi hindi po kumbaga nung nakatunog na sila, nakaramdam na sila, nalaman po nila na na peking Marcos po talaga to. Yun ang kagandahan noon nung time na yun. Okay, ano ba tong ano na to? Yun, si Bembol Rocco, kasama rin po niya. Nakita ko, kasama niya si Bembol Rocco. Ayan, eto. Eto yung isa sa mga part nung nung shooting. Ayan, oh. Ayan, nagsushooting na sila dyan. Eto yung mga niya. Mga nakakasama niyang artista. Para kunwari nasa circle siya ng mga sikat. Okay. Eto yung kanyang kasal. Ayan, Roy Binson. Kita nyo mga artista. Eto, si Res Cortez ulit. Talagang po yan. Talagang grabe po ang pagpapanggap nito na Marcos para lamang talagang niya, kumbaga mapaniwala niya mga Pilipino na siya ay tunay na Marcos. At yung nga pong pelikula ay para sana talaga sa pagpapanggap niya na tunay na Marcos. Kaya lang nga po, may mga nakabuking, kaya hindi po natuloy. Sino si Mayu sa pelikula? Ay, si Mayu talaga. Si Mayu po talaga. Ito. Yan po. Talagang ito po'y kasal-kasalan. Hanggang sa napaniwala niya na lang po, etong si Mayu, na siya'y tunay na Marcos. Grande tong na to, tong kasal na to. At imbitado diyan, si Amy Marcos, saka si Imelda Marcos, ninang sa kasal. Ayon po doon sa mga nagkwento sa akin, eto nga daw pong pelikula na ito ay para po pagmukhain lang talaga na tunay na Marcos si Kulaong. Ayan si Bembol Rocco. Ayan Bembol Rocco, kasama din nila. Imagine mo naman, kaganda ni Mayu. 'Di ba? Para lang po talaga to sa pelikula ng buhay ni Kulaong. Eto. Bukas pag-uusapan natin yung bar ni Kulaong sa Japan. Ayan. Meron po siyang bar doon na inangkin. Inangkin lang, kunwari kanya. Pero hindi po talaga kanya. Kita nyo, ang ganda nitong si Mayu, Diba? Ang ganda, Tapos may in love kay Kulaong. Ano na to, na matahimik na buhay nito. May may iba na po tong jowa. Nakikita namin Ayun, ito. Ay. Ito yung ito yung set ng shooting. Ayan, shooting ng pelikula ni Kulaong. Ayan. Set ng shooting ni Kulaong 'yan. Ito artista rin 'to, ayan Rafael Rosel. Shooting po 'yan nung movie ni Kulaong. Talagang rumolyo. Kaya lang ayan shooting talagang rumolyo po yung pelikula. Kaya lang nga po Ito pa Ito yung bibidyohan sana si First Lady. Ayan kasama sana sa pelikula. Kaya lang nga po, pinigilan sila noon. Dahil nga po, hindi pwede. Hindi pwedeng isama sa pelikula si First Lady nang walang pahintulot.
Ah, kaya po naano tong si Kulaong na ano talaga, yung isa pang dahilan din na hindi po natuloy yung movie, wala ring pera na. Ngayon po, eto pong kanyang kanyang movie, doon po sa nakausap ko, pag magdududa sila na hindi tunay na Marcos si Kulaong, ipapakita niya na si Kulaong, ipapakita ni Kulaong na siya po ay malapit sa mga Marcos. Alam nyo kung ano yan. Alam nyo kung ano yung sinasabi ko na pinapakita niyang malapit na siya sa mga Marcos. Ito po yun. Si Imelda sa akin humihingi ng pera, si Bongbong sa akin humihingi ng pera, si Amy sa akin humihingi ng pera. Ibig sabihin na sa akin lahat magkayaman ng mato. Oo, sino ang mato ngayon? Diba? Ito na yun. I am educated by the great Chief Justice of all time. Ito na yun. Ito na yung mga kasama dapat sa pelikula. Yung istorya na to. Renato Serrano po. Ako lang yung pwede lumapit sa kanya. Katabi kong kumain, kasama ko lahat, kasama ko sa biyahe, lahat, kasama ko. Nire-raise niya ako, binigyan niya ako ng position. 2009, si Bongbong, just binigyan niya ako ng posisyon, pero never po nagtrabaho sa, sa gobyerno, si Kulaong. congressman. Gusto nila, mag-summa cum laude ako sa MIT. Nag-cum laude lang. Eto, tong part na to, isasama po dapat yan sa pelikula. Na kunwari, malapit na malapit siya sa First Lady. Imaginein mo ba naman, First Lady, Imelda Marcos, napapunta mo sa bahay mo? Diba? Talagang matindi ka. Ako, hindi sila masaya. Come on, I did not see any logic in there. A lot of people speaking about the wealth of Marcos and it's not true. Don't believe it. Because the Marcos Foundation is in my leadership. Tinake over ko ang pagiging chairman ng Marcos Foundation. Walang ginawa yan. Pati MNLF, MILF, pati Abu Sayyaf. Tinulungan namin. Yun pong pagpunta ni ni Imelda Marcos sa bahay niya. Yun po ay kasama sa panlilin lang. Na kunwari, siya po ay tunay na Marcos. Nagdududa na kasi yung mga kasama niya sa set. Marcos ba talaga to? Ba't ganun? Aba, nagulat na lang po silang lahat. Pinapunta ni Kulaong si Madam Imelda Marcos doon po sa bahay ni Bernard Chong. We give humanitarian, we give optimum eye care program. Tapos nagkaroon ng total betrayal because of the interest of the oligarchy. It was a total betrayal. Kasi nabubuhay ako ng tahimik, kaya maayos. Narinig ko sa magulang ko na maayos naman yung pagpatakbo nila ng... Narinig ko sa mga uncle ko na wala na silang ginawa, pinangarap kundi maging maayos. You know what, my family dreaming to the Filipino people living in comfort. Their children going to school and be a self-reliant Filipino. Ngayon, mariremember ba ng tao yung Francis Leo Marcos? Of course not. Mariremember lang nila is Marcos. Si Imelda sa akin humihingi ng pera, si Bongbong sa akin humihingi ng pera, si Amy sa akin humihingi ng pera. Ibig sabihin na sa akin lahat magkayaman ng mato. Oo, sino ang mato ngayon? Diba? Diba? Kita niyo po yun. Eto si Commonwealth, paano niya na-invite si Imelda? Eto po yan. Binili ni Bernard Chong yung painting ni Imelda na inangkin ngayon ni Kulaong. Sabi ni Kulaong kanya yon. In-invite niya ngayon etong si Imelda Marcos. Bakit? Kasi yun pong painting na yon ni Imelda Marcos, long lost treasure. Long lost treasure po yun. At yung pong yung pong okay, DJ Byron, nakita ko na. Yung pong painting na yon, solid gold. Pinainting doon ang mukha ni First Lady. Ngayon, gustong makita ni First Lady. Kaya po, nung na-invite niya si First Lady, pumunta talaga. Mga kasama pa dyan yung mga ni Kuya Germs. Pumunta talaga doon. Kaya Kulaong. Kasi nga po, si First Lady mahilig sa mga painting. Ngayon, pinapirmahan niya yun.
kay First Lady. Kaya pumunta yun sa bahay ni Kulaong. Hindi pala bahay ni Kulaong, bahay ni Bernard Chong na inangkin niya, na kunwari kanya. Kaya po ano yan talagang etong si Kulaong, grabe po ang pagpapanggap, grabe po ang ginawa nitong panloloko sa ating mga kababayan. Dahil po, naiportray niya ang kanyang sarili na isang Marcos. Kaya hanggang, nung tumagal na po, hanggang mahuli si Kulaong, hindi po naipagpatuloy yung movie ni Kulaong, yung life story niya. Bakit? Paano nga po maipapagpatuloy bukod sa wala ng budget, wala ng pera, wala na nga kahit ano, eto nga pong si Kulaong, yung budget sana dito sa pelikula, inubos po sa sugal. Bakit ko alam? Paano ko nalaman? Inubos sa sugal. Tanong nyo kay Kulaong kung sino yung nakausap ko. Kasi yung ating kausap discreet, ayaw pong magpakilala. Pero alam ni Kulaong, kilalang kilala ni Kulaong kung sino yung nakausap ko. Kung sino yung nagbigay ng detalye sa akin patungkol dito sa movie na ito. Galing magpanggap, no? Don Soriano na bulilyaso pagpapanggap niya. Bukang bibig niya lagi sa amin dati, we the Marcoses, lagi niya sinisingit linya na yan. Ito, isang, meron ako ditong isang naitabi. Meron po ako dito isang naitabi para, kasi dapat pambukas pa to pero ipe-play ko na ngayon. Ito, nabanggit niyo po yon, laging sinasabi niya yan na we the Marcoses. Ito. Tanggap ko lamang po ng text message, hindi ko na may papakita sa inyo at mukhang malabo. Una po, wala pong grupo ino-authorize ang pamilya Marcos na magdala ng kanilang pangalan. Wala pong grupong gano'n, pero ito lang po yung sasabihin ko. Yung grupo ni Charito Pimentel, ako mismo ang nagsasabi, ayan po ay kinikilala ko at kinikilala na rin ng pamilya namin. Kaya kung meron pong grupo dyan na nagsasabi na sila raw ay grupo ni Senator Marcos, yun po ay walang katotohanan. Sapagkat ang hindi ko po kinikilala ay hindi rin nila kinikilala. Kaya dito po, ako mismo magsasabi, yung alyansa ni Charito Pimentel, ako po ang pumirma dyan. Di ba? Ulit. Ayun. So, bakit kasuporta ganun kasuporta si Bernard Chong sa kanya? Nauto niya. Si Bernard Chong, napaniwala niya itong taon to na siya'y tunay na Marcos. Meron yan. Sa ibang live natin yan pag-uusapan. Bernard Chong. Isang gabi, puro Bernard Chong pag-uusapan natin. Ulit. Tanggap ko lamang po ng text message, hindi ko na may papakita sa inyo at mukhang malabo. Una po, wala pong grupo ino-authorize ang pamilya Marcos na magdala ng kanilang pangalan. Wala pong grupong gano'n, Kung parang talagang pamilya Marcos. Parang I belong. Pero ito lang po yung sasabihin ko. Yung grupo ni Charito Pimentel, ako mismo ang nagsasabi, ayan po ay kinikilala ko at kinikilala na rin ng pamilya namin. Pamilya namin. Kung meron pong grupo dyan na nagsasabi na sila raw ay grupo ni Senator Marcos, yun po ay walang katotohanan. Sapagkat biruin mo yung Senator Marcos, si Amy Marcos o si PBBM, sila pa yung peke. Ang hindi ko po kinikilala ay hindi rin nila kinikilala. Kaya dito po, ako mismo magsasabi, yung alyansa ni Charito Pimentel, ako po ang pumirma dyan. Diba? Akala mo talaga, totoong totoo Diba? Akala mo talaga, siya? Talagang solid na Marcos talaga. Tanggap ko lamang po ng text message. Kita mo, itsura ni Kulaong, malayong-malayo kay PBBM. Putya, eto ba yung Marcos ang itsura? Sus Mario.